Si Lola ay nasa presensya na, kasama na ng Diyos. So that's why we have to celebrate. Though, of course, as a family, but we have to celebrate throughout all those years that Lola is with us. Nakasama natin si Lola o si Nanay, di ba? We have to celebrate na, Lord, salamat dahil binigyan mo kami ng isang magulang, ng Lola, ng Nanay, na katulad ni Lola Remy. Di ba? So, of course, sabi ko nga, to tell you honestly, this is my first time to do this funeral service. Since I was a pastor when I was in Canada, this is my first time na magkakameron ng funeral service. No? Hindi ko alam na sa lola ko kayong una, but ganun pa man, it's a celebration. Pasalamatan natin ang Diyos na, Lord, salamat! Dahil sa ngayong pagkakataon na to, nawala na yung hirap, sakit, kirot, ano may nararamdaman ni Lola. So dapat tayo ngayon bilang pamilya, mga anak, apo, kasama ni Lola ay magsaya, no? I-celebrate natin. Hindi tayo nagsasaya dahil namatay na si Lola. Kung hindi nagsasaya tayo dahil, Lord, binigyan mo kami ng isang ina, isang Lola na katulad ni Lola Remy, na walang katulad, di ba? So for today, bago tayo mag-message, okay, dumako doon, no? Umawit muna siguro tayong lahat. So, tayo pangungunahan ng ating worship team. So, kanta tayo ng isang awitin. It is the song named The Goodness of God. Napakabuti ng Diyos. So, sige, tayo umawit. Sige, tutulan tayo, okay lang. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I am seen in the goodness of God. All my life you have been faithful. For all my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. For all my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your
Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. For all my life you have been faithful. For all my life you have been so, so good. In every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Sige po, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito na pinagkati kami, Lord God, to celebrate the life, Lord God, of Lola Remy, Lord God. At salamat, Panginoon, because you have been faithful, Lord God, sa buhay niya, Panginoon, at sa buhay ng kanyang mga pamilya, Panginoon, ng apo, ng anak, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, dahil patuloy mo siyang ginabayan, Panginoon, at ginamit niyo siyang instrumento, Lord God, upang mapalaki, Panginoon, ang kanyang mga anak, Panginoon, kanyang mga apo, Lord God. Salamat po, at ikaw po, Panginoon, ang manguna, Lord God, sa gawain ito, Lord God, as we hear your word, Lord, ikaw yung mangusap sa amin, Panginoon, yung blessing po, Panginoon, na magdadala ng inyong salita, Lord God, at Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, na patuloy niyo, Lord God, yakapin, Panginoon, ang pamilya, Panginoon, ni Lola Remy, Panginoon. Salamat po, Lord, ikaw ang manguna, ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Alright, okay. So, again, as I've said, it's about time for us, a celebration of life. Okay, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon sa mga panahon na ito at simula pa na nagkamayroon tayo ng kamulatan sa buhay na ibinigyan tayo o pinagkalooban tayo, pinahiram tayo ng Diyos ng isang magulang, ng isang lola na katulad ni Lola Remy. So, for today, sa mga nagtatanong, no, inform ko lang pala, no, magtataka kayo bakit may gwardiya o bakit may nagbabantay ngayon sa kabaong ni Lola, no? So, just to give you information, in the old times in the Bible, okay? Sa mga panahon noon, okay, pinagbantay, merong dalawang bantay, okay? O may pinagbantay sa mga panahon na yon sa libingan ni Jesucristo. Pero the purpose of that guard, okay, yung purpose ng pagbabantay na yun is para hindi makatakas o hindi nakawin o hindi magkaroon ng ibang connotation. Okay? Kaya pinabantayan ng mga Pariseo. Sabi ng mga Pariseo kay Pontius Pilato, Pilato, baka pwede mong lagyan ng bantay itong ano bang Tagalog ng libingan.
Libingan, okay? O libingan nito ni Hesus Kristo para naman hindi sila masabi na, kasi sinabi ng Panginoon sa ikatlong araw ako ay mabubuhay. So, pero that was the old time. Ang tingin ay para, okay? It's not about the respect, but as you see, the two guards that you're seeing right now is my brother, my older brother. So, this is the last time that they will give respect to our Lola. So, that's why naka-full gear. But, so, just to contrast, no, sa mga panahon na yun, nilagyan ng bantay para pangungot siya sa buhay ni Yesu Cristo. But ngayon, nowadays, if you see dignitaries, military, merong bantay to give the highest honor or respect. Okay, so baka magtataka lang kayo, no? So, ayun. Okay, so sige, hindi na ako magtatagal for this service tonight. Again, ako po ay isa sa apo ni Lola. Makikita niyo naman yung picture ko doon. Nagtataka siguro kayo, nasa na yung kalbo na yan. Dahil noon ay may buhok pa ako. Ngayon po ay nawala na yung buhok ko. Okay, so gusto ko lamang i-share sa inyo. Okay, tonight, tomorrow, okay, yung pagkakataon na to ay hindi na para kay Lola. Itong pagkakataon na to ay para na sa ating lahat because we are the one who's still living, or sa Tagalog tayo ay yung mga buhay at nakakarinig. Just to let you know, couple of weeks before Lola died, okay, I prayed with her and she responded, okay, a prayer of acceptance in our Lord Jesus Christ. Sabi ko, Lola, you pray with me with this prayer, and we know, alam ng Lola, gusto na matagal na, gusto na mamatay. Siguro 3 months ago, gusto na mamatay ng Lola. Pero sabi ko kay Lola, Lola, wala sa akin ang kamay. Okay, nasa kamay ng Diyos ang buhay mo. Diba? Sabi ko, darating at darating ang oras na yan. So sabi ko kay Lola, Lola, pray with me. Dahil ang kahalagaan ng buhay, hindi natatapos dito. Because after this life, magpapatuloy ang buhay. But ang tanong, saan ka mapupunta? But I am celebrating right now because I know that my Lola is in the presence of the Lord. So just like to share to you, itong sa gabi na to, maikli lamang. Sino nakakaalam dito nung John 3:16? Siguro kahit di tayo nagbabasa ng Bible, alam natin, kabisado natin yon. Okay. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Balikan ko lang doon. Siguro, it's about time. Kaya tayo we gather here, hindi dahil to give respect, but because, okay, merong isang Diyos na nagmahal sa atin, at sa gabi na to, merong isang nanay at lola na buong buhay ibinuhos ang pagmamahal sa atin. So that's why we are here to respond also from the love of our grandma. The same thing, we are here because of the love of God. So, pag-usapan natin yung the best gift that we could give. Di ba? Ano na ngayon? September na? September na, di ba? Nakita niyo na ba si Jose Marichan? Sumilip na ba? Sumilip na, di ba? Sabi niya, pwede na akong sumilip. Kasi September na, bare months na, pwede na sumilip si Jose Marichan. Di ba? Sa mga Michan dyan. Okay, pakitago ang chan. Okay, alright. So, gusto ko lang i-share na pagkada silip, okay, pag mababanggit natin yung sinasabi natin na Christmas, it signifies the hope. So tonight, okay, just like to inform everyone that there is the gift of God that has given us hope. Okay? That God gave us hope. So, itong sa verse na ito, John 3:16, gusto ko lang himay-himayin ng mabilis lamang. Okay? Himay-himayin ko lamang. For God so loved the world. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Sabi nga natin, itong pagkakataon na ito ay hindi na para kay Lola. It is for everyone who's have a ear to hear right now. Si Lola hindi niya na naririnig. Kaya sabihin natin, anong bulong natin kay Lola, hindi na maririnig, anumang sabihin natin right now. But as you are still living and hearing this word, it is for you, this word. Sabi ng Panginoon doon, ganun na lamang pag-ibig na Diyos ay binigay niya yung kaisa-isa niyang anak na kung sino man, okay? Kumbaga sa English, whosoever, in other slang word, kung sino ka mang Poncio Pilato ka,
Okay? Di ba kung naririnig natin yung salitang gano'n, kung sino mang Poncio Pilato, it means kung sino ka mang makasalanan, kahit sino ka pa, sino mang tumalikod at naniwala sa pagmamahal ng Diyos, ay merong binigyan ng eternal life, a free gift of eternal life. Di ba? So sa gabi na to mga kapatid, gusto ko lang i-share sa inyo tatlong bagay na inaabangan natin through the hope of the life and gift of Jesus Christ sa buhay natin. Unang-una, okay, through that gift, God give us promises. Sabi niya sa Revelation chapter 21, okay? Revelation chapter 21 verse 4 says, no more pain, no more sorrow, no more tears, no more suffering. For so many months, nakita natin to, Alde, kung gaano naghirap si Lola. At sinasabi nga natin, now, she's resting in peace. Okay? Talagang resting. No more pain because naniniwala ako. The moment na tayo ay pumikit ang mata natin dito, dalawang bagay lang. Either you will be in the presence of God or you will be in the presence of hell. So right now, I believe that Lola is in the presence of God, that no more tears, no more pain, no more suffering, wala nang sakit. Napakaganda po nito. Okay? Na isang pangako, okay? Na ibinigay ng Diyos sa atin. Of course, after the no more suffering, dahil sa pag-ibig ng Diyos, sumusunod dyan, ang nabanggit ko na nga, there will be rest in peace. Okay? Pero dagdagan natin, huwag natin gawin lang rest in peace, kundi rest and peace. Dalawang bagay po. Okay? Na kung saan ay, dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay binigyan niya ng kapahingahan. Tayo ay binigyan niya ng kapayapaan. Ang kapayapaan na ibinigay ng Diyos ay hindi po ito nagmumula in the absence of trouble or in the peace that the world gives, na kapag meron kang mga bagay na gito, peaceful ka na. Kapag meron kang ganitong amount of money in your bank account or possession, peaceful na ang buhay. Pagkos ang ibinigay ng Diyos na kapayapaan is not what the words give, kundi siya mismo ang kapayapaan. Because saan ka man mapunta, kasama mo ang Diyos. Whether will be in the grave, you know that there will be peace because you know you will be with the Lord. So sinasabi ng aklat ng John chapter 14 verse 27, sinasabi dito, peace I leave you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives, so do not let your hearts be troubled and do not be afraid. And lastly po mga kapatid, una, dahil sa pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world, nagkameron tayo ng hope and promises that there's no more pain, no more tears, and you will be rest and peace. At ang panghuli, John chapter 11, verse 25 says, sinasabi ng Panginoon kay Martha, okay, kung narinig niyo siguro si Martha, sinabi ng Panginoon, Jesus told her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Ay isang kagandahan po dito, kahit tayo ay mamatay sa lupa, sa katawang lupa nito, tayo ay may buhay eternally with the Lord. Mga pangako, simpleng pangako na punong-puno, napaka-significant sa buhay nating lahat. Ulit, itong pagkakataon na to ay hindi na para kay Lola, o hindi para sa ating lahat na nakakarinig ng salita ng Diyos. That's why, sinabi ng Panginoon kay Martha, and whoever lives by believing in me will never die. At sinabi niya, the question to Martha, do you believe in this? I would like to leave this question to all of us. When we started with John 3:16, for God so loved the world that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung paniniwala na sinasabi natin to, not just naniniwala ako na may Kristo, kung hindi, naniniwala ka na ikaw mismo may pagtalikod sa kasalanan mo. May pagtalikod sa dati mong buhay. Hindi pwedeng naniniwala ka at patuloy pa rin sa paggawa na kung ano yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos. Kung hindi ang totoong naniniwala sa Diyos ay may kasamang repentance, confession, and turning right to the direction, to
to the way of God. So sa gabi na to mga kapatid, again, it's a celebration of life. Okay? Baka sabihin nyo, no, siguro si pastor o yung apo na to, antigas, hindi man lang umiyak. Ako po, okay, maaaring hindi nyo lang nakikita, okay? Pero ako'y nagpapasalamat sa Diyos because Lola has been very, tawag dito, has been, marami ang nagawa sa buhay. Kami po ay laking lola at lolo, laking tito at tita. Ang mga chewin po namin na nakikita nyo, sila yung nagpalaki sa amin. Okay? So talagang makikita nyo, katulad ko nga sabi ko sa inyo, no, na I am a nurse, but tonight, okay, this is a time also, okay, siguro, let us not wait, okay, let us not wait for the time na isang pamilya, kaibigan, kakilala natin, na mawala bago natin sabihin yung mga gandang salita na dapat naririnig na nila. Kung sa mga may asawa, sino may asawa dito? Taas ang kamay. Ayan, kung meron tayong mga asawa, sabihin natin, alam mo, ang ganda mo, ang pogi mo. Di ba? Sabihin natin, di ba? Kung meron tayong mga anak, let's say to them, I love you. Di ba? Because the moment that they are gone, they will not able to hear those words. So kaya sabihin natin, no, itong pinag-uusapan natin, hindi na ito naririnig ni Lola. Pero what I would like to continue tonight is siguro magpasalamat tayo, okay, sa mga tao. Okay, kaya ito encouragement natin, no, na I was like this because I was raised by my Lola. May mga pagkakataon sabi ng lola ko sa akin, nak, ganito, ganyan, okay. Nung ako ay bumibisita, okay, sa aming ama, okay, na nasa Kalamba, sabi ng lola ko, nak, ba't bumibisita ka pa sa tatay mo na ganyan? Of course, we are broken family, okay. Pero sinabi ko kay Lola, Lola, you never raised me. You raised me to be a loving son, to be a loving na apo. And sabi nga ni Lola, bagay nga, di ba? So I just turned back to Lola. Sabi ko, Lola, hindi mo ako pinalaki na may magsama ng loob, kung hindi pinalaki mo ako. At natutunan ko sa buhay mo pa lamang, okay? Nung si Lola, na mayroong pagpapakumbaba at pagpapatawad. So that was I tell to Lola. And tonight, katulad sabi ko nga sa inyo, no, it's a time of celebration of life. It's a time of celebration, okay, ng buhay ni Lola at ang buhay ng bawat isa. Just a word of encouragement, and after this, siguro, I would like to call on later on with our family or anyone who would like to say something, an encouragement. Just to start, ako po ay isang nurse, okay? Ako po ay isang nurse, graduate ng nurse dito sa Pilipinas, at naging nurse din sa Canada. I work in a nursing home with the same condition ni Lola. But to tell you honestly, I was not really a nurse with Lola. Okay? I was not really even a nurse with Lola. Siguro kasi daming mga ginagawa, inaasikaso, school and all those things. Pero, gusto kong ipaalam sa inyong lahat. Though I was never been a nurse to Lola, pero may isang nurse na tumayo kay Lola. And that nurse ay walang iba kundi ang chewing ko. Gusto kong magpasalamat. Meron ko yung nakikitang camera dyan. Ako yung nurse, pero hindi ako yung naging nurse kay Lola. Kundi ngayong gabi, gusto kong magpasalamat sa buhay ng aking mga tiyuhin, lalong-lalo na sa buhay ng aking tiyuhin na si Tito Salde. Ever since we were young, sila na'y nag-alaga, pero nakita ko kung gaano niya pa inalagaan si Lola. Night and day, nanonood ako kung paano niya inalagaan si Lola. And I was very thankful. Sabi ko kay Tito Salde, sa Canada, mapalad si Lola na inaalagaan ng mga apo at lalong-lalo na ng anak, because when I was in Canada, ang mga matatanda doon, namamatay na lang na hindi man lang hinawakan
ng kanilang mga anak. Bagkus ako'y nagpapasalamat dahil meron kaming tiyuhin sa buhay ni Tito Salde. Kumbaga sa pangalan niya, Salde, mahilig po ako sa word. Yung Salde, palitan natin. Imbis sa Salde, dagdagan natin, saludo ako sa buhay ni Tito Salde. Dahil siya mismo, night and day, madaling araw, kitang-kita ko kung paano niya inalagaan ni hindi nagalit kay Lola sa katigasan ng ulo. Ang hirap po mag-alaga ng may sakit po na Parkinson. But I never see that to all my tito and lalong-lalo na sa aking tiyuhin na Tito Salde. Sabi ko nga, kulang ang pagbabayad kung ano mang pera. I believe yung tiyuhin ko, hindi ito magpapabayad. Pero ganun na lamang. Kumbaga yung pag-ibig ng Diyos, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya yung kaisa sa kanyang anak. Ang tiyuhin ko po, never nakapag-asawa at ibinigay niya yung huling oras para kay Lola. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa aming pamilya, sa aking mga tiyuhin, higit sa lahat sa aking tiyuhin na si Tito Salde for the best of his life that he has given. Diba? It is a celebration of life. Diba? And I believe, ang laging sinasabi ng Lola, okay, sasabihin niya, salamat. Doon nasabi, nung nakaraan, no, bawal daw magsalita ng salamat. Diba? Bawal daw magsalita ng salamat. Pero sabi ko, nag-usapin ko siya, nag-aasikaso kami ng munisipyo, ng memorial, ng mga nakaraan, sabi, to, parang hirap naman magsalita ng hindi salamat. Diba? Inalaki tayo na may pasasalamat. Or ganun na lamang din yung ating pasasalamat. Kaya ako po, mga kapatid, si Lola hindi na narinig to, pero I would like to present to you tonight in a celebration of the life of Lola that we have our tito, especially my tiyuhin, si Tito Salde, who's really given yung kanyang buhay para alagaan si Lola. So, Tito Salde, maraming salamat. Okay, I believe no words could explain how we are grateful na meron kaming tiyuhin. Okay, nakatulad mo. Ako po ako ay isang nurse. At sa huling pagkakataon, bumibisita ako. Parang, actually, tell you honestly, hindi na pala ako nurse. Ako na po ay nag-improve na. Ako na ngayon ang doktor ni Lola. At si Tito Salde na ang nurse. Ako na lang nag-uutos kung ano yung dapat gawin kay Lola. Okay? Pero, totoo, I was thankful in the life of my tito and tita. Okay, sa aking mga kapatid. So, yun lamang mga kapatid. So, tandaan ulit natin, bago natin matapos ito. Itong pagkakataon na to ay hindi na para kay Lola, because Lola already heard and accepted the Word of God. But it is the Word tonight, it is for us, sa ating lahat. Hindi na para kay Lola. We are celebrating dahil, Lord, salamat, pinagkalooban mo kami. At ngayon, kung anong buhay na meron tayo, ipagpasalamat na natin sa Diyos at siya ay pinagkalooban tayo, yung pinahiram ng buhay dito. So let's enjoy, let's celebrate, di ba? Though of course, with tears, because it's about time to give thanks and glory to our God because He has given us the best ever gift that you could have in this life, which is the Lord Jesus Christ. So again, sinasabi ng Panginoon Jesus, do you believe in this? Yun lamang po. So, before I call on with anyone sa ating pamilya na magpasalamat, tayo manalangin muna. Dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat o God sa pagkakataon na kami yung pinahiram o God sa buhay ni Lola Remy, sa aming pamilya, sa pamilya nito Lord o God, at sa gabi na ito Lord o God. Salamat because I know that she is in your presence. And thank you, Father, Lord of God, for everyone who's here. May your word be not forwarded unto those you intended to, God. And all the glory and honor in the name of Jesus Christ, our Lord. And everybody say, Amen. So siguro, ituloy ko lang sa aming mga pamilya, kapatid, tiyuhin, tita, sa mga pamangkin, sa mga pamilya o kung sino man, meron bang gusto magpasalamat? Hindi na naririnig to ni Lola. Pero pwede natin sabihin na an encouragement ang buhay ni Lola to others. Okay? Si Lola ay hindi nakapag-aral. Pero even though na hindi siya nakapag-aral, she gave her best to all of us. Okay? So siguro, meron bang gustong magpasalamat or gustong may sabihin sa aming
sa pamilya. Siguro unahin ko na yung chewing ko. Kuya, please. Kasali, may gusto ba kayong... This po. That's it. Ako po ay si Salvi Ocampo, ang panlimang anak ng nanay ko. Minsan, ang nanay ko, sabi ko, Nay, susuotan namin kayo ng diaper. Sabi niya, ayoko mag-diaper. O sige po. Mag-inom naman ng gatas. Sabi ko, Nay, kailangan niyo itong gatas na to. Kailangan ng katawan niyo itong gatas. Sabi ko sa kanya. Kahit makulit po ang nanay ko, masarap siyang alagaan. Nakakatuwa siya. Kahit ganyan. Nung Sabado, pinaliguan ko po siya. Pinihisan, pinilibusan. Pagkatapos nun, palagi ko siyang hinahalikan sa noo, sa pisngi, sa kamay, tinetherapy ko siya. At sa gabi, talagang pinapantayin ko siya. Pero okay lang. Sabi ko, nanay ko naman yan. Magtulog naman ng gabi, halos kukuha ko ng salompas. Palaging meron akong tapal dito. Siyempre, sa dami kong ginagawa, at paano, nagagampanan ko, sabi ko, sige, kaya ko ito. Katulad niya, wala na akong nanay ko. Wala na akong alagaan. Pero tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang buhay. Sabi ko sa kanya. Kaya, Nay, salamat. Maraming salamat sa inyo. Yan lang po. Salamat, Alde. Sige, tawagin ko po si Tita Luz, ang panganay na anak ni Lola. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako ang panganay sa magkakapatid. Pero sa totoo lang, dahil sa layo po ng lugar ko, at meron din po akong inaasikaso sa bahay, nadadalaw ko nang po yung aking nanay. Pero nung namatay na siya nitong month na to, hindi ko na siya nadalaw dahil sa kadahilan ng nagkasakit po ako. Kaya parang, nung nalaman kong namatay ang nanay ko, masakit sa dibdib ko kasi hindi ko siya kaalagaan. Kasi kung tutuusin, ako ang babae, ako ang dapat mag-alaga sa kanya. Kinukuha ko po siya noon dahil taga-Valenzuela ako, pero ayaw niya. Ayaw niyang iwan ang aking mga kapatid, ang aking mga pamangkin dahil simula nung maliliit sa JR, at buhay pa yung kapatid kong babae dahil kapatid ko ang nanay ni JR. Ayaw niya talaga sa akin tumira. Kaya ako, parang talagang masakit sa dibdib ko na hindi ko talaga siya na usap. Pero nung mga huling araw na si Salve, pag nagbibideo call yan, madaling araw, gising na sila, tinatawagan niya rin ako. Pinapakausap niya sa akin yung nanay ko. Dahil alam ko,
Although, hindi ko alam kung naririnig or alam ko hindi niya na ako nakikita dahil meron na rin siyang katarata. Pero ako ay nagpapasalamat pa rin dahil pag kinakausap ko, tumatango siya. Kaya nung sinabi na ni Salving wala na nung Monday, talagang halos wala, magpa-FaceTime man ako. Alam ko, hindi ako maririnig na ng aking nanay. Pero alam ng aking nanay, alam ko, nauunawaan niya kung ano ang sitwasyon ng naging buhay ko. Kaya, alam ko naman, mapapatawad niya ako na may dahilan kung bakit hindi talaga ako siya maalagaan. Ngayon, nagpapasalamat ako sa aking mga kapatid. Talagang naging responsable sila sa pag-aalaga. Sa mga bata na ito, sigurado maliliit pa sila. Kaya maraming salamat sa mga kapatid ko. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila pag kami nagkakausap. Sa aking mga pamangkin, lalo na kay JR, sa kanyang asawa. Kaya, Salvi, si Gilbert, si Christian, saka yung mga ibang apo na salamat sa inyo at talagang kayo ang nag-alaga kay nanay hanggang sa kanyang kamatayan. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayun. Sige, so sa aming pamilya ba ay merong gusto magpasalamat? Or, sige, Gemma, ang apo, sa apo. Magandang gabi po sa lahat. Ako po ay isang apo ni Lola. Pasensya na. Ngayon lang ako nakapunta. Alam ko, lagi mong sinasabi kay Mama na bumisita ako. Pero hindi ko magawa. Pasensya ka na lang. Pero sa lahat ng yun, maraming salamat sa mga panahon na kasama ka namin. Lahat kami ng mga pinsan ko, kompleto pa kami. Nagpapasalamat ako. Kung malakas ka pa, nakasama ka namin. Ngayon, nandiyan ka na. Gabayan mo na lang po kami lahat la. Mahal ka namin lahat. At maraming salamat talaga kay Tito Saldi. Kahit nasa tundo kami, alam namin na nandito siya. At ibang mga chewing ko na tinitignan ka la. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa muli la. Yun lang po. Okay, sige. So, just to, siguro kung meron pa ba gusto magpasalamat or anything that would like to say, something? Sige, kuya ko. Ako pala si Raymond. Pangalawa sa apo ni Lola. Papasalamat ako sa Lola ko sa lahat-lahat ng mga naitulong niya sa akin. Mga panahon na walang-wala ako, sa kanya ako lumalapit. Napasalamat din ako sa kanya dahil kahit ganito ako, mahal na mahal ako ng lola ko.
Hindi ko nga lang siya nagawang mapuntahan kahit malapit yung bahay ko dito. Maraming salamat po sa lahat lang. Mahal na mahal po ko talaga. Sige, meron pa po ba? Meron pa? Sige, tawagin mo na yung kakambal din. Yung kuya ko po ay kambal sila. So, tawagin ko na. Ako nga po pala si Russell. Pangatlo nga po ni Lola. Lola, maraming salamat sa lahat ng mga naitulong mo sa amin. Hindi kita makakalimutan. Dahil na naging pasaway kami, magkakapatid. Ako lang pala. Dalawa pala kami. Kahit na magagawa ako ng mga aming mali, hanggang ka Lola, yung mga suwing ko. Walang babae ko Lola. Mahal na mahal kita. Lalo nung muling bisita ko sa'yo, sabi mo sa akin, hindi kita iwan. Ginawa ko naman yun, kaya lang umuwi ako eh. Kasi malayo bahay namin. Gagabi na yun, nung sinabi mo sa akin na, Russell, huwag mo akong iwan. Pero ginawa ko naman na hindi kita iwan. Kaya lang nagawa ko pa rin iwan. Lord, hindi ko napabahan ko na. Mahal kita, Lola. Ikaw ang the best na Lola sa buong mundo. Wala nang iba. You're the best Lola in the world. Love you, Lola. Thank you po. Siguro ka doon, sige ba, meron pa pong gusto pasalamat? Sa sinasabi ng aking mga kapatid, ito yung pagkakataon na sinasabi ko na anumang sabihin natin ngayon ay hindi na narinig. Kaya as early as now, let us say the good words, kind words to everyone that we are loved or sa mga mahal natin sa buhay. Di ba? Huwag na natin antayin na meron ganitong pagkakataon na may lumiwanag ang bahay bago tayo magpasalamat sa ating mga mahal sa buhay. Ngayon pa lamang sabihin natin, I love you or I truly love you. Bago pang lumiwanag ang buong bahay, nagliliwanag na dahil mahal na mahal talaga kita. Yun. Sige, meron pang gusto magpasalamat sa aming pamilya? Anyone? Sige. Sige, tawagin ko din yung aking misis, si Jonalyn. Ako ano po, si Lola kasi ano siya, ever since na po kasi yung favorite pa lang ako ni JR, pinakilala po ako dito. Nakita ko po kay Lola na pinaksit niya po ako agad. Talagang meron siya, pinakita niya po yung reflection ng Panginoon na she accepts everyone. So, hanggang ngayon po, na nagpapasalamat ako kasi kahit kami ni JR, hindi namin alam yung dahilan na pumunta kami dito sa Pilipinas at nag-stay. Pero, na parang nagpapasalamat pa rin kami kasi yung pag-uwi namin, parang nagkaroon kami ng time na madalaw siya dito. Kasi kung nasa Canada kami, babalitaan na lang namin, di ba? So, parang binigyan kami ng chance ni Lord na mag-spend time kay Lola. Na kahit pa paano, lalo na si JR, na madalaw siya anytime. At binigyan kami ng 1 year na makasama si Lola. So, naabutan pa namin si Lola na malakas. Naabutan pa namin si Lola na
naglalakad pa siya, nakikipagkwentuhan pa siya noon. But just this year lang kasi talagang nangina siya. So, ayun, salamat sa buhay ni Lola dahil una siyang naging, hindi man ako parte ng pamilya dito before, inaccept niya ako at naging, siya, talagang naging ilaw siya ng tahanan na ito. Literally. Praise God. So truly, nagliwanag yung bahay na ito, hindi dahil sa mga ilaw na yan, kundi dahil may isang lola, may isang ina na truly nagliliwanag. At higit sa lahat, may Diyos na nagliliwanag sa ating mga buhay. Sige, meron pa po ba? Sige, meron pa? Meron pa, alam ko meron nasa gilid. Sa likod ng pader na ito, may mga nakapila dyan. Na. Ano sa atin yung Hindi, ikaw na lang doon. Sige na. Sige, tawagin ko na. Ayun. Lawrence muna. Lawrence. Sige, Lawrence. ito. Siya sa inalagaan na lola niya. Doon, kahit kapraso lang. Doon, kahit kapraso lang. Hindi ako makapagsalita dahil ako huling-huli. Hindi, kailangan mauna ka muna. Hindi ako makapagsalita. Sabihin ko na itong pagkakataon na ito para Doon. Ay, rocket na yan. magpasalamat sa mga tito ko, tita ko, na nag-aruga sa akin at sa mga magulang ko. At higit sa lahat, dalawan ako. Hindi ako kung bakit hindi ako pumunta agad dito. Dahil may sarili ng pamilya at may mga problema sa buhay. Gusto ko pumunta dito doon. Pero hindi ako nakapunta. Hindi ko siya inabutan. Kaya sobrang sakit sa akin nung nalaman ko na wala na si Lola. Kasi sobrang lapit ko kay Lola eh. Napakabait na sa aming mga apo niya. Wala siyang pinipili. Patigas ng mukha, mabait. Wala pantay-pantay sa kanya. Kahit makulit, kahit pasaway. Lahat ng apo niya, mahal na mahal niya. At isa ako sa mga taong nakaranas doon. Kaya, sa totoo lang, ayoko sana na kasi. Hindi ko kaya. Ano kay Lola dahil tagal ko rin nawala at sinagpagita sa kanya. Ngayon lang din po ako nakapunta rito ulit. Kaya sobrang panghinayang ko, hindi ko inabutan yung lola ko. Mahal ko po na. Sobra akong nagpapasalamat dahil naging parte ako sa pamilyang to. Kahit nasa malayo kami, hindi namin nararamdaman na ibang tao kami pag pupunta kami dito. Buong puso nila kami tinatanggap ng mga kamag-anak nila. Kahit hindi kami madalas mga musta, mga alala, pero pag pupunta kami dito, hindi namin nararamdaman na ibang tao kami. Kaya sobrang pasasalamat ko po sa mga tito ko at mga tita ko na tumatanggap sa amin sa buong buo sa bahay na to. At sa lola ko, alam ko masaya ka na kung nasan ka ba. Lagi nyo na lang po kami bantayan ng mga tito ko, tita ko, mga pinsan ko, at mga kapatid ko. Wala na po may ibang paihingin pa. Dahil masaya ako naging parte ng pamilya na to. Mahal na mahal po namin kayo kahit nasa malayo kami. Maraming salamat sa mga panahon na nakasama namin kayo. Sabi nga ni Kuya Russell, kayo ang the best lola namin. Dahil wala naman
sa huling hininga nyo, minahal nyo kami. Maraming salamat po. Yun lang po. Salamat, Lote. Siguro sa in behalf of our family as well, I would like to tell also to our families at ang aking mga tiyuhin. Si Mama Lay po kasi ay ngayon, Lote, na nagbabantay ngayon kay Ate Pen na siguro kinabukasan pagkamatay, Wednesday, nagka-emergency din. No? Hindi, Martes, kinabukasan, nagka-emergency din at ngayon ay nasa hospital kasama ni Ate Pen. Pero gusto iparating din po, no, Tita Luz, mga tiyuhin ko, si Mama Lay, sabi niya, siya ay lubos na nagpapasalamat sa buhay ni Lola kasi siya ay nakasama din ni Lola when nung nasa Canada sila, tabi silang matulog doon sa bahay namin o sa bahay ni Mama. So nakasama niya. Ganun na lamang dahil hindi siya pwedeng makalabas na. Pero gustong pumunta ni Mama Lay at makiramay. Pero sabi ko nga, Ma, ipaparating ko yung saloobin at ang pusong pasasalamat sa aking mga tiyuhin at sa buong pamilya. So yun. Sige, so meron pa po ba na gusto magpasalamat? Meron pa po ba? Sige, tawagin ko na din. Meron pa po ba gusto magpasalamat? Okay. Sige, tawagin ko si Joanne. Joanne! Kala mo Yun. Tatago ka dyan sa likod. Joan. Alam niyo po mga kapatid, ang pamilya namin, hindi kami perfecto, pero ang pamilya namin ay ganito lamang. Sige, tawagin ko yung aking isang pinsan. Well, habang tinatawag siya, we would like to thank you everyone who's here tonight. Sa inyong mga sacrifices, even though na umuulan, kayo pa rin ay pumarito at nakiramay, nakibahagi sa aming pamilya. Truly, you are kapamilya, kapuso at kapatid. Sige, tawagin ko si Joanne. Joanne? Ako po si Joanne, ang apo po ni Lola na taga-Tondo. Minsan lang po kami makadalaw dito, pero nagpapasalamat po ako kay Lola kasi yung nakakabata ko pong kapatid, inalagaan niya po, kami po. Kahit may asawa na po ako, pag pumupunta ako dito, binibigyan ako ng pabasahin ng Lola ko. Kahit minsan napapagalitan niya ako kasi pasaway ako. Mahal na mahal po namin si Lola. Papasalamat kami kasi lahat kami mahal niya, ang mga anak niya, mga apo niya. Lahat kami, nagpapasalamat kami kay Lola. Mahal na mahal ka namin lahat. Yan lang po.
Tayo mag-stop. Ay, hindi pwede ba? Okay. Sama ka dun, Ling. Sama ka dun. Alos. Ling, sumama ka dun. Sama ka, sama. Doon na kayo. Kakanta ba kayo? O ano? Kakanta kayo? Sige, kanta na, kanta. Okay? Sige. Oh. Ready? Go! Ano kakantayin nyo? Gento? Yun. Ano na? Sabay ang pagbigkas na. Sabay-sabay. Ready? Go! Nalay na. Okay, sige, salamat. Okay, rinig na rinig ni Lola yan. Oo. Okay, sige, so bago tayo magtapos for tonight, I know some of you are late now, going home, but bago yun siguro, pwede pa tayo isa pang umawit. Okay, kanta muna tayo ng isa pang awitin. Ready ba tayo? Ready? Okay, sige, so awit muna tayo ng isa pang awitin. Sige, so... Sige po, tayo po'y umawi. I
the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Sige po, tayo po tayong lahat para po tayo magsara sa panalangin. Hallelujah. Tunay Ama, na ang iyong salita ay buhay at totoo, Panginoon. Kung paano sinabi mo na ang aming katawang mula sa alabok ay babalik, Panginoon, sa alabok. Panginoon, tunay na sinabi mo sa iyong salita na ipagpasalamat namin ang bawat pangyayari sa aming buhay sapagkat ito yung gusto mo. May mga pagkakataong, Panginoon, na bilang tao, sa pagkakataong ito, parang ang hirap magpasalamat, Panginoon. Ngunit sinabi mo, O Diyos, at lagi kang may dahilan, Panginoon, sa bawat pangyayari, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, dahil ang nahayag na salita mo sa mga oras na ito, marami pong gagawin. Isang pagpapaalala, Panginoon, sa kahalagahan ng buhay na ipinahihiram mo sa amin. Dalangin ko na mag-glorify ka lagi sa bawat oras, sa bawat ginagawa namin, habang ang buhay na ito ay ipinahihiram mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Huwag mo pong papayagan na mauwi, Panginoon, Lord, sa hindi mo gusto ang buhay na ito, Panginoon. Yes, Lord. Na ngayon pa lang, O Diyos, Yes, O God. magdi-decide kami, Panginoon, na ang buhay namin ito Yes, Lord. ay patuloy naming ilalaan, Panginoon. Lord, hindi mo sinisino, Panginoon. Yes, O God. Hindi mo tinitingnan kung sino kami, Panginoon. Yes, O God. Lord, patuloy mo kaming tinatanggap at naniniwala ako, Panginoon. Laging bukas ang iyong kamay para po kami tanggapin. Panginoon, salamat po, God, sa word, Father God. Salamat po sa pamilyang ito, Panginoon, na patuloy na nakakaranas ng iyong kabutihan, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na ang iyong salita ay hindi po babalik sa iyo, O Diyos. Ito'y gaganap, makagaganap sa bawat Yes, Lord. anak mo, Amen. Panginoon, na tumanggap Amen. at naniwala sa iyong Yes, salita. God. Salamat po, Panginoon, sa kaganapan, O Diyos. Yes, Lord. Lord, sa mga oras na ito, Lord, naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ay kumilos. Yes, Panginoon. O God. Ikaw ay nangusap, O Diyos. At maaaring maghiwa-hiwalay kami sa lugar na ito, Panginoon. At higit sa lahat, magdadala ng pagpapala, Panginoon, na ibubuhos mo, O Diyos,
sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa lugar na ito. Salamat po sa pamilyang ito. At naniniwala ako, Diyos, na patuloy mo silang sasamahan at patuloy na ikaw yung magkakaloob, Panginoon, ng kanila pong pangangailangan. Salamat po sa tagumpay. Ito po yung aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po.